brothers and sisters in Christ, good evening. Good evening, Father. Meron pong bida sa ating mga pagbasa ngayong araw na ito. At sino po ang mga bida sa mga pagbasa sa araw na ito? Walang iba kundi mga balo. Dahil ang mga balo, mahal ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Ang lakas sumagot ng mga balo. Mga minamahal na kapatid, sa ating unang pagbasa, ang bumida ay ang isang balo ng Sarepta. At anong pinakita dito? Maunawaan natin ang unang pagbasa sa pamamagitan ng pagbalik. Ano nga ba yung kalalagayan ng buhay noong panahon na yon sa Sarepta? Makikita natin na noong panahon na yon, dumaraan ang bayang iyon sa tagtuyot. Kung dumadaan ang isang bayan sa tagtuyot, ibig sabihin, dumadaan sa isang pagsubok. Merong kakulangan, merong paghihikahos, dahil tagtuyot, walang tubig, wala ring mahirap din ang makakain. Kaya nga po, ano yung pinakita dito? Si Elijah, si Elias, dumating at humingi ng tubig para dun sa balo. Humingi siya ng tubig sa balo. At anong ginawa ng balo? Tatalikod na at ikukuha siya ng tubig. Pero si Elijah o si Elias, humirit pa. Sabi ni Elias, baka naman may pangbara. Baka naman pwede mo kong bigyan ng tinapay. Pero anong sabi nung balo? Kapag ka binigyan kayo ng tinapay, iyon na yung kahuli-hulihan namin. Ayun na yung last namin. Na pagkatapos naming lutuin at kainin ng anak ko, yung kahuli-hulihang harina at yung gapatak ng langis, mag-aantay na lang kami ng kamatayan. Ganon yung sitwasyon nung balo sa unang pagbasa. Ibig sabihin, kahuli-hulihan na yon. Kung ibibigay pa sa gutom na propeta, kung ibibigay pa kay Elias, ano na lang kakainin nila? Wala na. Pero anong sabi ni propeta Elias sa kanila? The jar of flour shall not go empty, nor the jug of oil run dry, until the day when the Lord sends rain upon the earth. At anong ginawa nung balo? Nagtiwala siya sa propeta. At pinakita ng ating unang pagbasa, namatay ba yung mag-ina? Hindi po. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. At ganyan po ang taong hindi madadamot, hindi pababayaan ng Panginoon. Yung mga taong madadamot na laging sarado ang palad at hindi kayang magbigay, iyan din yung mga tao na hindi kayang tumanggap ng biyaya mula sa may kapal. Dumaan ang pandemya, dumaan ang napakaraming bagyo, pero kung titingnan natin, bakit buhay pa tayo? Masamang damo po kaya buhay pa. Pero bakit tayo buhay? Dahil sa biyaya ng Diyos. Kailan tayo magbibigay? Kailan tayo magkakaloob? Ang sabi po ng ating unang pagbasa, tayo ay magbibigay hanggang ang tapayan ay may laman at ang lalagyan ng harina ay may nasasaid pa. Hindi tayo magdadamot dahil ang taong madamot hindi kayang tumanggap mula sa Panginoon. Mga minamahal na kapatid, ang taong sarado ang kamay, hindi kayang magbigay. At ang taong laging sarado ang kamay, hindi din kayang tumanggap ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Gusto ba nating tumanggap ng biyaya at pagpapala ng Diyos? Maging mapagbigay tayo. Dahil ang Diyos hindi nagkukulang ng biyaya sa atin.
Sa ating ebanghelyo naman, meron ding bida. At ano yung bida? Walang iba kundi yung isang balo din na sasamba at magdadasal sa templo. Pero ang hindi ko maunawaan, ano kayang pumasok si Jesus? Bakit siya'y nagbantay doon sa hulugan ng kaloob? Doon sa treasury? Bakit kaya si Jesus nagbantay doon sa mga naghuhulog sa buslo o sa donation box? Bakit? Kasi tinitingnan ni Jesus yung mga tao kung ano ang kanilang disposisyon sa pagbibigay. Isipin niyo po mamaya pag ikot ng buslo, si Jesus pala yung nangongolekta. Magkano kaya ang ibibigay natin kay Kristo? Siguro kapag nakita natin si Jesus, maibibigay natin pati ang bag natin, pati ang titulo ng lupa natin. Pero kung titingnan natin, mamaya pinapakita sa atin, ano nga ba yung disposisyon ng aking puso sa pagbibigay? Kaya po mamaya pag umikot yung mga kolektora, nadadagdagan po ng instrumento sa offertory song, nadadagdagan po ng triangle. Kasi kunin mo, O Diyos, ting at tanggapin mo, tititing. Kasi puro barya yung inilalagay ng mga tao. Kaya nadadagdagan ng triangle. Kaya po anong gagawin ng sakristan? Magbebel po ang sakristan. Sasabihin ng sakristan, katiting, katiting, katiting. Kaya po magbebel sa tore. Anong sasabihin ng tore? Dagdagan, dagdagan, dagdagan. Mga minamahal na kapatid, kapag ba tayo nagbibigay, ano nga ba ang ating binibigay? My dear brothers and sisters, remember this. The Lord does not look on how much we give, but the Lord looks at the disposition of our heart. Tumitingin ang Diyos sa disposisyon ng ating puso. For example po, marami pong pulubi sa daan kung saan man tayo magpunta. At marami pong mga nanghihingi. Maraming mga badyaw na nanghihingi at kumakalabit sa atin. Sasabihin nila, hindi naman po kami masamang tao, hindi po kami nagpunta dito para magnakaw, nandito po para kami manghingi. Tut, tut, tut. Diba? Sumasayaw pa sila. Pero bakit tayo nagbibigay? Nagbibigay ba tayo out of generosity? O nagbibigay tayo dahil nayayamot lang tayo sa kanilang presensya? Kasi kalabit ng kalabit. Kaya anong gagawin natin? Kukuha na lang tayo ng 5 piso, o eto 5 piso, not out of generosity, pero para umalis lang sila at para sila ay hindi na tayo kulitin. Nung isang araw po, ako po ay nagpunta ng Maynila at sumakay ako ng taxi. At dito po sa may Ayala, habang nakasakay ng taxi, may mag-ina pong lumapit sa amin at nanghihingi ng barya. Sabi nung mag-ina, Kuya, panghingi pong barya, pangkain lang po. Kuya, panghingi pong barya, pangkain lang po. Sabi nung taxi driver, wag niyo pong bubuksan, sir. Kasi ay yung iba pong ganyan ay nananakit. Patay mali siya po ako at kinutkot ko na lang po yung daliri ko habang, sir, pengi pong barya, sir. Sir, pengi pong barya. Sir, pangkain lang po. At hindi namin pinapansin ng taxi driver. Nakahinto sa stoplight. Alam niyo po kung anong ginawa ng mag-ina? Minura po ako at umalis. Sabi ko, bibigyan ko ba ito? Sinumpa pa ako. Pero kung titingnan natin mga minamahal na kapatid, bakit nga ba tayo nagbibigay? Nagbibigay ba tayo out of generosity o nagbibigay tayo para lamang tumahimik na at umalis na lang yung mga taong nanghihingi ng tulong sa atin? God does not look on how much we give, but the Lord looks on the disposition of our heart. At ito yung nakita ni Jesus sa babaeng balo sa ating ebanghelyo. Nakita ni Jesus ang disposisyon ng babaeng ito. Dahil ang disposisyon ng balo, siya ay nagbibigay dahil ito ay taos, ito ay lubos, at ito ay ubos. Sa ating pagbibigay, sana ganito rin po ang disposisyon natin. Taos nga ba ang aking pagbibigay sa ating Panginoon? Marami po sa atin ang nagbibigay,
pero nakataas naman ng kilay. Marami po sa atin ang nagbibigay, pero may kasunod na kamera para makilala. Marami po sa atin ang nagbibigay, pero gusto laging ma-announce ang kanyang pangalan. Nagbibigay ba tayo dahil ito ay taos sa puso natin? Kapag sinabing taos, hindi lang ito yung tira-tirahan, hindi lang ito yung sobra, hindi lang ito yung kailangan, pero magbibigay tayo dahil ang Diyos ay naging mabuti at mapagpala sa atin. Tayo ay magbibigay ng lubos. Ano po yung lubos? Kapag sinabing lubos, ibibigay natin yung ating kakayahan, not only monetary, pero yung ating talento, yung ating oras, yung ating panahon sa pagbibigay at paglilingkod. Tingnan po natin mamaya pag-uwi. Tayo nga ba ay nagbibigay dahil tayo ay mapagbigay? O tayo ay nagbibigay dahil nagtatapon lang tayo ng mga bagay sa atin? Kapag naglinis kayo ng refrigerator nyo, at pagbukas nyo, ay may spaghetti pa pala dito nung Pasko, ibinigay mo na nga dun sa initin mo muna sa microwave, ibigay mo dun sa kapitbahay natin. Minsan nagbibigay tayo kasi patapon na sa atin. Nagbibigay tayo kasi hindi na natin kailangan. Nagbibigay tayo kasi ito na yung hindi naman natin kailangan at basura na lang sa atin. Ang tawag dito, throw away culture. Nagtatapon na lang tayo at yung pakinabangan mo. Pag uwi nyo po, i-check nyo yung refrigerator nyo. Ilang pagkain doon yung napanis na. Ilang pagkain doon yung nalipasan na. Ilang pagkain doon na imbis na ibigay nyo sa inyong kapitbahay, ay ang nakinabang ay mga amag sa ref. Kaya nga po mga minamahal na kapatid, nagbibigay ba tayo ng lubos-lubos? At kung maaari, magbigay tayo ng ubos. At ito yung ginawa nung babae, nung balo sa ating ebanghelyo. Ibinigay niya ang lahat ng nasa kanya at anong sinabi niya? She gave everything out of her poverty. She contributed all she had, her whole livelihood. Ibig sabihin, ang ibinigay niya ay yung kanyang buong sarili. Hindi siya nagtira ng para sa kanya, pero ibinigay niya ang lahat para sa Panginoon. Bakit? Bakit ibinigay ng mga balong ito ang lahat para sa Panginoon? Dahil nagtitiwala sila sa Diyos na hindi sila pababayaan ng Panginoon. Kaya tayo nagbibigay kasi tayo yung unang binigyan. Kaya tayo nagbabalik handog kasi tayo yung unang hinandugan. At kaya tayo patuloy na nagmamahal kasi tayo yung unang minahal. Kaya sa ating ikalawang pagbasa, pinapaalala sa atin na si Jesus ang pinakamagandang biyayang ating natanggap. Ang kanyang sariling dugo, inialay niya para sa atin, ang kanyang buhay ay ibinigay sa atin. Kung ganito pala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ano ang hindi natin kayang ibigay sa Diyos? Ano ang kayang hindi natin ibalik sa Panginoon? Dahil lahat ng meron tayo, lahat ng hawak-hawak natin ngayon, lahat ng ating ari-arian ay galing sa kagandahang loob ng Panginoon. At the end of the day, lahat ng meron ka, lilipas din yan at wala kang madadala. Kaya nga mga minamahal na kapatid, tayo nga ba ay nagbibigay? God does not look on how much we give, but God looks on the disposition of our hearts. Kaya nga sa ating pagbibigay, sana ito ay taos, lubos, at kung maaari, ay ubos. Tumahimik tayo sandali at pakinggan natin ang Diyos na nagtatanong sa atin, ano nga ba ang mga bagay na kaya mong ibigay sa Diyos? Dahil lahat ng meron ka, galing sa Diyos, at ibabalik natin sa Diyos ng taos, lubos, at ubos-ubos.